gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito lame. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon po, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa at eto na ang Chika ni Sisa. Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel Energy FM 1067. Ayan, sa ating team replay sa makipanig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world! Kamusta naman sa mga taga-Bagong Pag-asa, Quezon City? Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta? Sa mga taga-Barangay San Roque, Quezon City, diba? Dyan sa may Murphy Market yan. Hello po sa inyo sa magandang hapon. At syempre batiin din natin daw yung mga nakikinig lagi sa Energy FM dito sa Kogyo Gate 2 Antipolo City, si Charlie Bualoy. Ayan. Hi Charlie, magandang hapon. Diba? Kung gusto niyo rin po magpadala ng inyong mensahe through our text line, ayan, pwede po kayo magbigay ng inyong mga mensahe through 0945-367-8792. Diba? Isa-isahin nating babasahin yan ng bonggang-bonggang inyong pagbati on a Friday. Bilis ng araw no, Biyernes na naman. Diba? Parang kalulunis lang. Hala, Biyernes na naman. Tapos, Biyernes ngayon, tapos maglulunis na naman. Diba? Parang ang dali-dali na lang. Lalo pat ngayon, nung pumatak na ng July, diba? Parang isang linggo na lang yata mahigit or dalawa. Diba? Kulang-kulang 2 linggo, tas August na naman. OMG, nakakalok. Ang bilis talaga ng panahon. Pero syempre, diba? Kasabay din ang papalit-palit ang panahon. Hindi ba dapat meron talaga tayong kaagapay tulad na ng mga food supplement na dapat nating pinagkakatiwalaan. Alam nyo kung ano yun? Ang MX3 capsules. Alam nyo ba na ang bawat MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi ka taka-taka na umanito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang websites mx3ph.com. Paalala pa rin po natin sa lahat, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siyempre, importante dyan, kumonsulta pa rin po kayo sa inyong mga doktor, samahan ng regular exercise, tamang diet at sabayan ng MX3 capsules. Sa MX3, dito ako believe. O, diba? Ay, hello pa rin po. Speaking of MX3, diba? Sa darating po na Martes, nandyan po kami sa may Santa Cruz Plaza. Yan, sa Mercury Drugstore para sa huli kapangga na gagawin natin para sa ilang mga pangga natin maaktualan natin na bumibili ng MX3. Hindi ba? Nako, meron kaming malupet na sorpresa sa inyo kung ano man niya. Magkita-kita tayo sa darating na Martes para sa ating huli kapangga at yan sa atin ang MX3. Diba? Anyways, sa isang magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Ulitin ko pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0945-367-8792. Sakali man na may nagba-birthday po sa inyo, Santa Cruz Central Market. Ayan! Oy, diba? Santa Cruz Central Market. Yan, ulitin ko Santa Cruz Central Market sa darating na Martes. O, diba? Ng bongga. Anyways, eto na. Tumunga na tayo sa ating unang Chika
Naku, nakakaloka. Mainit ang pinag-uusapan ngayon. Si Yeng Constantino nga ba ay lilipat na nga ba ng istasyon? Dahil nga kahapon, July 16, sa official Facebook page ng The Voice Kids Philippines ay pinakilala na ang mga bagong magiging coaches para sa bagong edisyon ng The Voice Kids. Kasi kung ating matatandaan, di ba, last season, ang mga coaches na ating nasilayan sila Zach Tabudlo, ang Ben and Ben, si Billy Joe Crawford, kasama si Julian San Jose. Tapos hosted by, of course, Ding Dong Dantes. Parang this year, this season, na pagbubukas, medyo na-shock ako. Paano yung na-shock? Oh! Gano. Gano ba? Paano yung na-shock? Oh! Nakakaloka. Diba? Medyo talaga nga naman nung nakita ko ang napakagandang mukha ni Miss Yeng Constantino, diba? Ay opisyal nang inilabas ng The Voice Kids Philippines kasi ito yung mapapanood pala sa GMA7. Kung ating matatandaan, ito ay sumikat naman talaga ang The Voice na napanood natin to sa ABS-CBN before. But after yata nun, ang GMA na yata ang nakakuha ng kumaga franchise nga ba ang tawag doon? Hindi ko alam ng license to air, ganyan. Well, yan, makakasama at kita naman dyan sa mga larawan na nakasakasama din niya si Glock 9. Diba? Andito na si Chito na Miranda. Hindi sila magbabagsakan. Kung hindi, magtuturo ng, alam mo yan, magko-coach ng mga aspiring. Aspiring nga ba ang tawag doon? Ay, in fairness, nakikinig ngayon si Nolly de la Cuesta. O, diba? Ng Bingo Plus, ng DJ Plus pala. Diba? Hello po sa inyo. Pa-shout out na nakikinig daw siya ngayon. Mag-iingat ka, my friend. Ayan, kung saan ka man naroroon. Pero yun na nga, mabalik tayo, diba? I'm so excited dahil makakasama din pa muli sa The Voice Kids Philippines itong si Julian San Jose. Pero bago na ang kanyang mga kasamang coaches compared to last season, diba, na nandun si Zach Tabudlo, si Billy Joe Crawford, Ben and Ben. Ngayon naman na makakasama niya bilang mga coaches ay si Glock 9 at si Yeng Constantino. Sabi ng iba, ay, bakit? Lilipat na nga ba talaga si Yeng? Hindi naman siguro sa paglipat yan. Kung hindi, diba, pagtanggap lamang ng trabaho na ibig sabihin lang nito, hindi naman porque napapanood na natin sa GMA7 ay lumipat na agad. Tandaan po natin, may collaboration ang GMA7 at ang ABS-CBN na kung saan nga naman ito yung nagbigay na ng malayang hindi pa mamahayag. Charot. Malayang pagpunta, pag-grab ng mga opportunities, ibig sabihin na trabaho para sa mga artista, both Kapuso and Kapamilya Network, diba? Na po, sige, go. Diba? Kung may open dyan, go dito. Kumbaga, kung wala dito sa home network na trabaho, sige, you can grab the opportunity there muna. But it doesn't mean na lumipat na agad. Diba? Kumbaga, tama lang din naman yan para kahit papaano nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mas malawak na exposure ang bawat artista ng kada network kung sila ay magtutulungan. Diba? Yung mga ganon. Diba? Sabi ni Daryl Fukunaga, sabi niya, ulitin mo nga ulit 5 times yung Santa Cruz Central. Oo, kasi sabi ko Santa Cruz Plaza, pero darating din kami dyan sa Santa Cruz Plaza. Santa Cruz Central Market. Diba? Sa darating na Martes yan sa Huli Kapanga. Siguro naman, sabi ni Russell Vargas, alam niya ng ABS-CBN? Oo naman, diba? Si Jeff Tad Oliveros, siya na ngayon, si Coach Yeng ng Rain or Shine. Why hindi siya si Coach Yeng? Iba yun. Mali! Diba? Pero hindi, deserve naman talaga nila diba? Na nakakaloka yun. Kaya I'm so happy. Kung sakali mo magtuloy-tuloy ito, diba? Kagaya nga ng sinabi ko kahapon, inanunsyo na rin, diba? Ni Derek Loren Jogi sa kanyang TikTok account, diba? Na
Ayan, magkakaroon muli ng pagbubukas ng Pinoy Big Brother at the same time, collaboration again with GMA7. 'Di ba? Sa bago daw nilang bahay. 'Di ba? Kasi lumang bahay yata, parang kasama nga ba yun dun sa naibenta na nila na lote kaya kailangan nila maghanap. 'Di ba? O mali mo naman, hindi na Pinoy Big Brother house, Pinoy boarding house, ganon. Charo. Pinoy boarding house. Eme. Charot lang. Char-char lang. Malay mo naman, hindi ba? Pero kung saan man itong, diba, patungo, kasi wala pa naman official na inilalabas din ng The Voice Kids. Pinakilala pa lamang ang mga bagong sets ng coaches para sa The Voice Kids Philippines na mapapanood natin ng GMA7. Pero yung starting date, if I'm not mistaken, parang hindi pa nila inaanunsyo kung kailan magsa-start. Kasi parang last June pa lamang, yun pa lang yung nakita natin mga information na nagsa-start pa lang sila mag-scout ng mga mag-o-audition. Well, kung sino man na madadagdag bilang coach, 'di ba? Wala naman din ako talagang pagtutol dyan. Magiging masaya talaga ako. And deserve naman ni Yeng. Habang kinukuha na naman ng West Philippine Sea ang signal ng akilala muna. Diba? Na sabi niya gano'n, nangungupahan na si Big Brother. Saan kaya yun? Hoy, grabe ka naman. Hindi nakabili naman din sila ng bagong bahay. Tanong natin kay Senator Villar. Charo. Sa Cavite. Eme. Doon daw yung Pinoy Big Brother house sa Cavite. Isa sa mga subdivision ng mga bilyar. O, diba? Doon nila patatakbo-takbuhin sa loob. Charot, eme lang. Sa Will Tower na ba ang bagong PBB? Ay, hindi ko alam. Di naman sinabing condo, Daryl eh. Sabi lang, Pinoy Big Brother house. O, diba? Pag sinabing condo, malamang doon. Diba? Pero hindi, house daw eh. So, malalaman pa rin natin sa mga susunod pang mga araw. Well, in the meantime, mga pangga, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. In the meantime, tayo magtutuloy-tuloy muna ng ating tugtugan sa ating pagbabalik. Nako, meron na naman isang, alam mo yun, intriguing na balita na ating pupuksain. Hindi mo pupuksain! Ibabalita lang, nakakaloka ka, 'di ba? Kasi nga daw, 'di ba? Si Richard Gutierrez nga daw, hindi na nga ba nakatanggap ng imbitasyon para mapabilang sa Incognito 2? Ay, bakit? Well, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.